Stress and criminality. Criminal actors and victims experience various forms of stress related to criminal activity. Stress and crime are interrogated in a learned fashion. Stress causes crime and in reciprocal scale. Victimization including stress, strain theories posit the causal relationship of stress to crime and psychological condition such as post-traumatic stress disorder and acute stress disorder explain the experience of stress caused by criminal inaction using general strain theory to explain causal relationship. Recent research explore the circumstances that cause stress and result crime. Ang mga criminal ay biktima ay nakakaranas sila ng iba't ibang uri ng stress na maaring naging dahilan kung bakit nakakagawa sila ng isang krimen. Ang stress at crime ay magkaugnay dahil nagdudulot ng krimen ang stress. Sa kabilang panig naman o reciprocal scale or ibig sabihin ay kabaligtaran maaring nabibiktima sa isang krimen dahil sa stress. Ang post-traumatic disorder at acute disorder ay nagpapaliwanag kung paano nagdudulot ng krimen ang stress. Ang general stress strain theory ay isang teorya na kung saan sinasaad nito na kadalasan sa mga dahilan o problemal cause ng isang krimen ay dahil sa mga negative emotion or stress na nararamdaman ng isang tao. Stress can trigger violent crimes. A stressful event like the death of a parent can trigger individuals to commit violent crimes. A new study has found research discovered that in the week after being exposed to stress, people were more likely to go on to commit a violent crime themselves. Stress can trigger violent crimes. O ibig sabihin, ang stress ay maaaring magdulot ng mga violenteng krimen. Ang sabi rito ay ang isang nakakababahalang pangyayari daw sa isang buhay ng isang tao tulad ng pagkamatay ng isang magulang ay maaaring mag-trigger o maging sanhi sa mga individual na gumagawa ng mga marahas na krimen. Natuklasan ng isang bagong pag-aaral, natuklasan ng mga mananaliksik na nasa isang linggo pagkatapos walantad sa stress, ang isang tao ay mas malamang na gumagawa ng isang marahas na krimen sa isang kanilang sarili. Stress-related crimes. According to research, pervasive stress
on a societal scale also correlate with higher crimes including homicide, aggravated assault, rape, and robbery, and con- contributes to outbreak of war, tourism, and other social violence. Stress related crimes. Ayon sa pananaliksik, ang palaganap ng stress sa isang antas ng lipunan ay nag-uugnay din sa mga mas mataas na mga krimen kabilang ang homicide, pinalubha sa na pag-atake, paghahasa at pagnanakaw, at nag-aambag sa pagsiklab ng digmaan, turismo at iba pang karahasan sa lipunan. According to prevailing theories in their field of conflict management, the first stage in the emergence of war in mountain stress, political, ethnic, and religious tensions, such social stress, if unchecked, erupt as violent conflict or war when such societal tensions run deep. History confirms that diplomatic efforts and case produce fleeting result and base for lasting peace. Ayon sa umiiral na mga teorya, sa karangalan ng pamamahala ng kasalungatan, ang unang yugto sa pag-usbong ng digmaan ay ang pagtaas ng stress political, etniko, at relihiyong tensyon. Ang ganitong palipunan diin kung hindi nakakasugpo ay pumuputok bilang marahas na labanan o digmaan kapag lumalalim ang gayong mga tensyon sa lipunan. Kinukumpirma ng kasaysayan na mga pagsisikap ng diplomatikong pakikipag-ayos sa mga pakikipag-ayos at tigil putukan ay nagbubunga ng mga panandaliang resulta at hindi nagbibigay ng matatag na batayan para sa matagalang kapayapaan. Thank you everyone.